Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Grade 3, Revised K-12 Curriculum, Ikalawang Markahan, Filipino, Week 8, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang paglalarawan. Una, natutukoy ang kasing kahulugan ng mga salita. Pangalawa, natutukoy ang mga panandang naghuhudyat ng pag-iisa-isa, paglalarawan sa babala, at nakapagpapahayag ng ideya batay sa huwaran ng organisasyon ng babala gamit ang hudyat sa pag-iisa, paglalarawan. Ating talakayin ang tekstong impormatibo, babala o pag-iisa-isa, paglalarawan. Ngayon mga bata, tukuyin ang ipinapakita ng bawat larawan. Mga bata, ano ang ipinakikita ng bawat larawan? Saan ito karaniwang matatagpuan? Ano ang pangunahing layunin ng paggamit nito? At ano ang tawag sa mga ito? Tama! Ang mga larawan ay karaniwang simbolo na tinatawag na babala. Ngayon naman ay magsulat kayo ng mga salita o kataga na may kaugnayan sa babala gamit ang word wall. Tukuyin ang mga salita o katagang may kaugnayan sa babala. Isulat ito sa post-it at itikit sa pisara. Basahin ang mga susing salita mula sa babasahing teksto. Piliin sa kahon ang mga kasing kahulugan nito. Basahin ang mga pangungusap. Ilagay sa kahon ang kasing kahulugan ng mga salitang initiman. Narito ang mga dapat tandaan sa ligtas na paglalaro sa paligid ng paaralan. Huwag tumakbo sa basang palapag. Ang madulas na sahig ay maaaring maging sanhi ng pagkadapa at pagkasugat. Laging maglakad ng maingat, lalo na kung umuulan o may tubig sa daanan. Gayon din, iwasang maglaro malapit sa kalsada. Maraming sasakyan ang mabilis na dumaraan, kaya delikadong maglaro sa lansangan. Palaging manatili sa loob ng bakuran ng paaralan o sa ligtas na lugar para sa paglalaro. Bukod dito, huwag din akyatin ang matataas na bakod o puno. Ang pag-akyat sa mataas na lugar ay maaari magdulot ng aksidente tulad ng pagkahulog. Mas mabuting maglaro sa lupa upang maiwasan ang panganib. Gamitin din ng tama ang mga laruan at palaruan. Huwag itulak o hilahin ang kaklase habang nasa swing o slide. Sumunod sa tamang paraan ng paggamit ng mga laruan upang maiwasan ang pinsala. Sa huli, huwag makipag-usap o sumama sa hindi kilalang tao. Kapag may lumapit na hindi kilala, agad na ipagbigay alam sa guro o magulang. Laging manatili kasama ang mga kaibigan o kaklase sa loob ng paaralan. Paalala, ang pagsunod sa mga babalang ito ay makatutulong sa iyong kaligtasan at sa kaligtasan ng iyong mga kaklase. Laging mag-ingat at maging responsable sa iyong mga kilos. Mga bata, tungkol saan ang babalang binasa? At ano-ano ang mga dapat at hindi dapat gawin upang manatiling ligtas sa paglalaro? Tandaan, ang babala ay isang uri ng tekstong impormatibo na naglalayong magbigay ng paalala upang makaiwas sa anumang sakuna o pinsala. Ito ay maaaring ipaskil sa iba't ibang anyo tulad ng mga pandiwang pahayag, nakasulat na abiso, palatandaan, alarma o senyales. Karaniwan itong makikita sa mga pampublikong lugar tulad ng kalsada, parke, paaralan at iba pa. Maaari itong gamitin ng mga panandang naghuhudyat ng pag-iisa-isa sa paglalarawan.
Mga bata, ano-ano ang mga hudyat ng pag-iisa-isa paglalarawan? Balikan natin ang binasang babala. Ano-ano ang mga panandang naghuhudyat ng pag-iisa-isa at paglalarawan na ginamit sa babala? Para sa pangkatang gawain, hatiin ang klase sa 3 grupo. Bawat pangkat ay bubunot ng papel na naglalaman ng paksa na gagawan nila ng babala. Ang babala ay nararapat gamitan ng mga hudyat ng pag-iisa-isa at paglalarawan. Bakit nga ba mahalaga ang pag-unawa at pagsunod sa mga babala? Mahuhusay, binabati ko ang bawat isa. Ngayon ay punan ang panata sa sarili upang magamit ang mga natutuhan sa pang-araw-araw na buhay. Tukuyin ang mga panandang nagbuhudyat ng pag-iisa-isa paglalarawan na bubuo sa babala. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Para sa inyong takdang aralin, humanap ng isang halimbawa ng babala at bilugan ang mga panandang naghuhudyat ng pag-iisa-isa at paglalarawan na ginagamit dito. Idikit ito sa iyong kwaderno. Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, natutukoy ang kasing kahulugan ng mga salita. Pangalawa, natutukoy ang mga panandang naghuhudyat ng pag-iisa-isa, paglalarawan sa ulat panahon at nakapagpapahayag ng ideya batay sa huwaran ng organisasyon ng ulat panahon gamit ang hudyat sa pag-iisa-isa, paglalarawan. Ating talakayin ang tekstong impormatibo, babala o pag-iisa-isa, paglalarawan. Magandang araw! Bago tayo magtungo sa ating aralin ay balikan muna natin ang paksang tinalakay kahapon sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Una, ano ang layunin ng babala bilang isang tekstong impormatibo? At pangalawa, ano-ano ang mga hudyat ng pag-iisa at paglalarawan ang maaaring gamitin dito? Magaling! Ngayon naman ay simulan natin ang bagong aralin sa pamamagitan ng pagkikinig sa awiting pinamagatan ang panahon. Subukin naman nating kilalanin ang iba't ibang simbolo na ginagamit sa pagtukoy ng panahon na umiiral sa isang lugar. Mga bata, alin sa mga sumusunod na kalagayan ng panahon ang iyong pinakagusto? Ipaliwanag. Bilang isang mag-aaral, paano mo masusubaybayan o malalaman ang kalagayan ng panahon? Bago natin basahin ang isang halimbawa ng ulat panahon, ay bigyan muna natin ng kahulugan ng mga piling salita mula sa teksto. Piliin sa kahon ang kasing kahulugan ng mga salita. Basahin ng sabay-sabay ang ulat panahon. Ang mga lalawigan ng Zambales, Bataan at Mindoro ay makararanas ng maulap na papawirin na dagdag pa ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang Metro Manila, La Union, Pangasinan, Calabarzon, kabilang ang nalalabing bahagi ng Gitnang Luzon at ng Mimaropa, Kabikulan, Kabisayaan at gayon din ang Zamboanga Peninsula ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog.
Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa timog kanluran hanggang kanluran ang iiral sa gitna at katimugang Luzon at mula naman sa hilagang Silangan hanggang hilagang kanluran sa natitirang bahagi ng Luzon at ang baybaying dagat sa mga lugar na ito ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Sa ibang dako, ang hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula sa timog kanluran na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Ang araw ay sisikat 5:45 ng umaga at lulubog 5:54 ng gabi. Ngayon ay gawin ang mga sumusunod. Una, ilahad ang kalagayan ng panahon sa bansa batay sa binasa. Pangalawa, isa-isahin ang mga hakbang na maaari mong gawin bilang paghahanda sa inilahad na lagay ng panahon. Tandaan, ang ulat panahon ay isang uri ng tekstong impormatibo na layuning ilarawan ang kalagayan ng panahon sa isang lugar. Ito ay maaaring makita sa balitang pampahayagan, pantelebisyon, maging panradyo. Tulad ng babala, ang ulat panahon ay ginagamitan din ng mga panandang naghuhudyat ng pag-iisa-isa sa paglalarawan. Balikan ang binasang ulat panahon. Ilista ang mga hudyat ng pag-iisa-isa, paglalarawan na ginamit dito. Para sa pangkatang gawain, bumuo ng ulat panahon batay sa ipinapakita ng larawan. Gumamit ang mga hudyat ng pag-iisa-isa at paglalarawan. Maghanda para sa pag-uulat. Mga bata, bakit mahalagang basahin o pakinggan ang ulat ukol sa panahon? Ngayon naman ay ilahad ang antas ng pagkatuto gamit ang Feast of 5 at ipaliwanag ito sa klase. Sa lungguhitan, ang mga panandang naghuhudyat ng pag-iisa-isa paglalarawan na ginamit sa ulat panahon. At para sa inyong takdang aralin, bumuo ng 5 pangungusap na ginamitan ng hudyat sa pag-iisa-isa paglalarawan. Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang kasalungat ng mga salita. Natutukoy ang mga panandang naghuhudyat ng pagsusunod-sunod sa patalastas at nakapagpapahayag ng ideya batay sa huwaran ng organisasyon ng patalastas gamit ang hudyat sa pagsusunod-sunod. Ating talakayin ang tekstong impormatibo, patalastas o hudyat ng pagsusunod-sunod. Magandang araw! Halina't balikan ang ating tinalakay kahapon sa pamamagitan ng pagdurugtog ng pahayag na nasa pisara gamit ang inyong mga show me board. Palakpakan ng bawat isa. Upang simulan ang ating aralin sa araw na ito, nais kong bigyan ninyo ng pansin ang larawang nasa TV screen. Mga bata, ano ang nakikita sa larawan? Ano ang nais nitong ipabatid o ipalam? At sa iyong palagay, malinaw ba ang impormasyon na ipinababatid nito sa mga mambabasa o manunood? Patunayan. Itala ang mga impormasyon na dapat matagpuan sa isang patalastas. Isulat ito sa makulay na papel at ibahagi sa kapareha. Basahin ang mga susing salita mula sa babasahing teksto. Ibigay ang kasalungat nito sa pamamagitan ng pagpuno sa nawawalang letra.
Basahin ng sabay-sabay ang patalastas. Ang ating paaralan ay magsusulong ng isang malinis na kapaligiran para sa mga mag-aaral, guro, mga empleyado at komunidad. Kaya, hinihikayat ang kooperasyon ng bawat isa na isabuhay ang polisiya sa wastong segregasyon ng basura. Upang maisakatuparan ito, una, inaasahan ng lahat ng silid ay magkaroon ng 3 basurahan, nabubulok, di nabubulok at mga bote. Bawat hallway ay magkakaroon din ng segregated bins. Sunod, inaatasan ng bawat isa na isagawa ang tamang segregasyon ng basura. Pagkatapos, bago umuwi ang mga basurang ito ay ibababa sa ating waste facility at itatapon ng naaayon sa uri nito. Upang matiyak ang wastong paghihiwa-hiwalay ng mga basura ay magtatakda ng utility na magsasala ng mga basura araw-araw o ayon sa pangangailangan. Sama-sama tungo sa maayos at malinis na kapaligiran. Mga bata, tungkol saan ang patalastas? Ano-ano ang mahalagang impormasyon ang matatagpuan dito? At sa iyong palagay, nararapat bang sundin ang patalastas na binasa? Ipaliwanag. Ano-ano ang mga salitang initiman sa binasa? Ano kaya ang layon sa paggamit nito? Tandaan, ang patalastas o anunsyo ay isang formal at pampublikong pahayag na ginawa upang ihatid ang mahalagang impormasyon o balita sa grupo ng mga tao. Ito ay maaaring gamitin sa paaralan, mga lugar ng trabaho, mga pampublikong lugar o sa media. Maaari din itong maging personal. Ang tono at estilo ng isang anunsyo ay maaaring mag-iba depende sa konteksto at sa target na madla. Gumagamit ito ng mga hudyat upang mas maging maayos ang paglalahad ng mga impormasyon. Isa na rito ang paggamit ng mga hudyat sa pagkakasunod-sunod katulad ng mga nakatalang salita sa ibaba. 1, 2, 3, 4. Una, pangalawa, pangatlo, pang-4. Sumunod, pagkatapos, bilang panimula, bilang pangwakas. Halimbawa nito ay una, kunin ang kwaderno at lapis. Ikalawa, isulat ang pangalan, baitang at section. Ngayon naman ay magbigay ng halimbawang pangungusap gamit ang mga hudyat ng pagsunod-sunod. Para sa pangkatang gawain, bumuo ng patalastas o anunsyo ukol sa ibinigay na senaryo ng guro. Gamitan ito ng hudyat sa pagsusunod-sunod. Bakit mahalaga ang kalinawan ng isang anunsyo? Paano mo rin mapapatunayan na totoo ang isang anunsyo? Ngayon naman ay puna ng mga patlang upang mabuo ang diwa ng talata. Tukuyin ang mga panandang naguhudyat ng pagsunod-sunod sa patalastas. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. At para sa takdang aralin, sumulat ng isang patalastas na ginamitan ng hudyat sa pagsusunod-sunod. Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang kasalungat ng mga salita, natutukoy ang mga panandang naguhudyat ng pagsusunod-sunod sa pangyayaring pangkalikasan sa bansa, at nakapagpapahayag ng ideya batay sa huwaran ng organisasyon ng pangyayaring pangkalikasan sa bansa gamit ang hudyat sa pagsusunod-sunod. Ating talakayin ang tekstong informatibo, pangyayaring pangkalikasan sa bansa o hudyat ng pagsusunod-sunod. Magandang araw, klase! Kahapon ay pinag-aralan natin ang pagtukoy sa patalastas at mga hudyat sa pagsusunod-sunod. Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman kaugnay nito? Magaling! Dumako naman tayo sa bagong aralin sa pamamagitan ng mga hawak niyong masaya at malungkot na muka.
Masdan ang mga larawan. Itaas ang masayang muka kung ang larawan ay kanais-nais at malungkot na muka kung hindi. Basahin ang mga salita sa pisara at isulat sa tapat ang kasalungat nito. Ngayon naman ay basahin ng dugtungan ang balita hinggil sa kalikasan. Mga bata, tungkol saan ang binasang balita? Ano-ano ang mahalagang impormasyon ang inilahad nito? At bilang mag-aaral, paano ka makatutulong na mabigyan ito ng solusyon? May iba't ibang paraan sa paggamit ng hudyat sa pagsusunod-sunod. Kapag pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar at gawain, gumamit ng mga pang-uring pamilang na panunuran o ordinal. Halimbawa, una si Marisa, pangalawa si Marlon, pangatlo si Mayet. Kapag proseso o paraan ng pagsasagawa ng isang bagay ay ginagamit ang mga sumusunod. Una, kasunod, panghuli at iba pa. Unang hakbang, ikalawang hakbang. Kapag pangyayari naman sa kwento ay kailangan tukuyin muna ang bahaging paggagamitan. Pagpapakilala ng naunang pangyayari. Sa simula, noon, dati, una, bago ito, mula noon. Ang halimbawa nito ay sa simula ay masayang naninirahan ang pamilya ni na Aling Ritza sa tabing dagat. Pagpapakilala ng kasunod na pangyayari. Sumunod, pagkatapos, pagkaraan, pagdako, kalaunan, maya-maya pa, hanggang ikalawa at mga sumusunod. Halimbawa nito, kalaunan ay napansin nila ang pagdami ng mga basura dito. Nangangamatay na rin ang mga isda at wala na silang mapagpunan ng ikabubuhay nila. Kaya napagpasyahan nila ang lumipat ng tirahan. Para naman sa pagpapakilala ng panghuling pangyayari, sa huli, sa dulo, sa wakas, sa ngayon, katapos-tapusan, pagkatapos ng lahat. Halimbawa, sa huli ay natagpuan din nila ang payapang buhay na kanilang inaasam. Para sa pangkatang gawain, bawat pangkat ay bubunot ng papel na naglalaman ng paksa na gagawin nila sa loob ng 5 minuto. Tiyakin na magagamit ang mga hudyat sa pagsusunod-sunod. Para sa pangkat 1, bumuo ng isang patalastas na maglalahad ng hakbang upang mapanatiling malinis ang kapaligiran. Para sa ikalawang pangkat, gumawa ng isang balita hinggil sa epekto ng basura sa atin at sa bansa. At sa ikatlong pangkat, sumulat ng babala na magbibigay ng gabay sa pangangalaga ng kalikasan. Bakit mahalaga ang kaalaman sa mga pangyayaring pangkalikasan sa bansa? Ngayon, ilahad ang iyong pagkatuto sa pamamagitan ng estratehiyang 3-2-1. Isulat ang 3 natutuhan, 2 nagustuhan at 1 katanungan sa aralin. Isulat sa kwaderno ang mga panandang naghuhudyat ng pagsusunod-sunod na ginamit sa teksto ukol sa kalikasan. At para sa inyong takdang aralin, sumulat ng 5 pangungusap na ginamitan ng hudyat sa pagsusunod-sunod. Mahusay mga bata! End of Week 8. Thank you for watching! Also, don't forget to like,
share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!